bansang Pilipinas ay namumblema sa mga traffic situation sa iba't ibang kalsada, lalo na sa Metro Manila. Kaya ito ay isang malitang payo para sa inyo lahat kung kayo ay open-minded. Magbiyahe ng maaga para kung sakali man matraffic kayo, well, hindi kayo ma-hassle sa oras, hindi kayo magiging apektado kung kayo man mabigla na kung kayo ay daraan sa isang kalsada na masyadong congested ang mga sasakyan. For example na lang, alas 6 ng umaga ako nagbiyahe ngayon. Ayan, ito ay Mandaluyong City, Shaw Boulevard. Galing ako sa Wak Wak Golf Club. Well, umaga, wala namang palang ka-traffic. Mahinto lang tayo dahil kung tayo ay napagawi sa isang stoplight o sa isang traffic light. Alright? So, ito ang Shaw Boulevard kapag rush hour, Monday to Friday, ito talaga namang traffic. Pero sa ngayon, dahil umaga ako nag-travel, maluwag, halos ako na lang yung dumadaan dito sa kalsadang ito, Shaw Boulevard, William James Shaw. Alright, under the name of William James Shaw. Kaya ito yung tinawag na Shaw Boulevard. Alright, kakanan ako dito sa may Samat para tatagusin ko ang EDSA. Well, kung didiretsuhin ko yan, EDSA din naman yan ang aking patutunguhan. Pero dahil dyan ay narrow road, dahil merong flyover, iiwasan ko yung narrow road, which is maraming sasakyan dyan ang tumatagos bound to Pasig City at sa EDSA northbound, or kung pumunta sila sa may Pasig Boulevard all the way to Quezon City naman kung sila kakaliwa dyan sa may EDSA, no? Alright, so itong Samat Road mga guys ay aking dinadaanan. Dapat tayong tumulong sa ekonomiya ng ating bansa, dahil kung kayo ay drive lang ng drive, wala kayong pakialam, gagastos kayo ng gasolina, hindi kayo nag-tipid dahil marami naman kayong pera. Well, nakakapagdagdag po tayo ng traffic congestion sa sasakyan. Kung tayo walang pakialam dahil may pera naman tayo, ang oras, hindi tayo nag-tipid ng oras, bahala na kayo dyan, basta ako may pera at ako yung magbibiyahe kung anong gusto kong oras, di ba na ma-traffic, no? Alright, ako naman may hawak ng aking panahon at oras. Well, yun po yung katwiran ng ibang walang pakialam. Pero ito naman ang point natin mga guys, ay magiging tayo, no? Bukod sa nakatulong tayo sa pag-at-ease ng traffic, dahil tayo ay nagbiyahe na maaga, well, ang oras mo ay magiging productive dahil hindi ka na traffic sa hindi ka tumagal doon sa kalsada. At the same time, nakapagtipid ka pa dahil ang gastos mo sa gasolina, konti lang, or diesel man, crudo. Nakapagtipid ka dahil mabilis ka nakadating sa iyong pupuntahan, paroroonan. At the same time mga guys, kapag ikay na stuck sa traffic, kapag ikay may mga possibility, kapag ang iyong sasakyan ay ma-overheat on the way dahil sa congestion, no? May possibility na sasakyan ay na-overheat kapag na-stuck sa traffic. Alright, so maraming possibility. Alright, no? Mga guys, dito na tayo, Domingo M. Guevara. Alright, so kakaliwa na tayo dito para matumbog natin ang EDSA Libertad, Mandaluyong City, Philippines. So ating binabaybay ang inikutan natin at naglilibot-libot tayo dito sa may Mandaluyong City para at least maging aware kayo na Mandaluyong City tuwing umaga hindi naman yan traffic Pero sa mga main road, marami talagang pumapasok dito sa may Shaw Boulevard dahil ang mga papuntang Makati City, papuntang San Juan City at bound to different areas of Maynila and what I call this Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Okay. Maynila City, San Juan,
dito yan daan sa Mandaluyong City kasi magkakatabi lang yan sila. Alright? So ito na, EDSA na nga itong ating binabibay mo guys. So kapag ka nasa EDSA ka, ang yung makikita syempre, ayan ang MRT at nagtataas ang mga building. Alright? Kaya napakaganda dito ng kalsada dyan sa may pansinin nyo naman, ang EDSA ay kilalang kilala sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil sa ito ay laging traffic and one of the busiest road in the Philippines, number one busiest road in the Philippines. That's why the road EDSA is number one. Anyway, mga guys, tingnan nyo, wala namang traffic dahil nga maaga. Kung maaga naman kayo, maaga kayo bumiyahe para maging produktibo ang lahat ng pagkakataon. Bumiyahe kayo, nakapag-minus kayo ng oras dahil mabilis ang iyong pagbibiyahe. Mag-ingat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil kung kayo ay ingat na ingat, meron din naman mga taong hindi nag-iingat. Minsan nagmamadali sila, minsan hindi na makontrol ang kanilang mga emosyon, minsan hindi na makontrol ang kanilang pagkalkula ng road. That's why merong minsan nagka-crash, no? Minsan nagkasigian. One of the burden of the motorist yan mga guys, no, sa traffic kapag ang mga ibang motorista ay hindi nag-iingat at minsan nag-iisip pa kung saan route ang pipiliin. Well, meron din naman mga motorista na nagsusurprise, nagkakabig bigla na unexpected ng ibang mga motorista. Dapat inano natin yan, no? Dapat tayo educated driving at lalo na ang pagiging defensive. Alright? So maraming salamat sa inyo laging panonood. Thank you for watching Sir Kylie Simons. How are you? And there's my friends Marty Channel. How are you? And Mel's TV, Tata Joanne, Kid Tambay na Marino, Wasam ka. How are you? Bike tayo. How are you? Buhay Driver. How are you? Guadalupe. So early in the morning, you have to travel here in the Philippines if you're a foreigner. If you are visiting our country, Philippines, you have to travel early so that you will not be a victim or congest in the rest part of different road. Alright? Travel early. One of the best ideas in going around the Metro Manila. So salamat sa inyong pagtantabay. Sana naging produktibo ang inyong pagbisita sa aking channel. At magiging responsable tayo sa ating panonood at bisita sa mga iba't ibang mga inyong napapanood. Siyempre, napakahalaga yun. Kasi baka mamaya, kung ang inyong mga pinapanood lagi nilang nakakatawa, paano nakukuha nyo? Dahil lagi nilang nakakatawa. Ay yung mga nagtatanggal ng damit, yun yung mga gusto nyong panoorin. Ano ba, naging produktibo ba? Pero kung nanonood kayo ng lagay ng mga kalagayan ng trapiko sa iba't ibang kalsada ng Metro Manila, magiging maibsan ang inyong stress when it comes to traveling around the metro. Alright? So always visit Philippine Traffic for more road update and to have an ideas where the roads is always congested and the road which is not so traffic. So Makati City na tayo. Saglit lang ang ating pagbibiyahe. Alas 6 pa lang ng umaga. Sa mga nakakalimot naman ng petsa, ngayon ay nako, ako rin ay nakakalimot na pala. Well, February 3, 2024.
Maraming salamat. Gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Dahil ang ating buhay ay iisa lamang. Bilang Pilipino, it is a duty for every Filipino to serve our country, all for the glory of God. Serving people is serving God. Hindi na natin kailangan maging pare o pumasok sa isang seminaryo para makapag laganap ng mabuting salita ng Diyos, para makapag-impluwensya sa ating kapwa, to wash their brain and to help them educate sa paggawa ng mabuti. Dito lang, sa simpleng paraan, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa at hindi ka nakapag-agrabyado. At kung ano man ang iyong maitulong sa simpleng paraan, ay gawin mo na habang ikay nabubuhay sa mundong ibabaw. Paano mo ba magagawa yan kung baka mamaya may sakit ka na, di ba? Kung saan ikaw may sakit, kung ikaw mas nangangailangan talaga ng magandang kondisyones ng iyong katawan, tsaka mo naisip kung marami kang problema, tsaka mo naisip na magkatok sa ating dakilang may likha at sabi mo, sana gumawa ako ng mabuti noon. Kung ngayon parang malakas ka na, isipulan mo na, gumawa ka na ng mabuti habang ikay malakas pa. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Gumawa ka na ngayon ng mabuti para hindi ka magsisisi, okay? Alright, hanggang sa muli. Maraming salamat po, and God bless the Philippines.